Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, magandang araw, magandang araw. Or magandang gabi, 'di ba? So ito, hindi ko na pinapansin kasi itong issue na to before, 'di ba? Napansin ko ito ay public interest na. Kasi nga ang involved ay vlogger at sa publiko niya ginagawa itong bagay na to. Wala naman akong pakialam dito kung private niya to na ginagawa. Pero once na may nagsabi at may gustong isa publiko, 'di ba? Yung nangyayari. Halimbawa, ito sasabihin ko sa inyo, hindi naman ito nung halimbawa nananahimik yung issue na yun, bigla akong sasawsawan at gusto ko isa publiko. Actually nga, isang linggo na sa akin, hindi lang isang linggo o 2 linggo na sa akin sinabi to. Hindi ko talaga to pinapansin kasi respeto kila Boss Rino, Balbaliw, tsaka Sir Adventure Dax, 'di ba? Respeto sa kanila kasi nga naging ka-team naman nila to kasi baka mamaya madawit sila. Pero matagal ko na hindi to pinansin talaga. Pero nakita ko nung pinapanawagan ko sa FB, 'di ba? Maraming nagtatanggol kay Third Eye. Na nagtataka ako bakit si Third Eye ay pinagtatanggol nila, hindi si Third Eye mismo ang magsalita. 'Di ba, men? 'Di ba parang red flag na 'yun sa inyo? So, ito pinagbigyan ko si Ma'am Eunice na interviewin siya at alamin kung ano ba talaga ito. Itong issue na to ay si Ma'am Eunice mismo ang gustong magpubliko nito, yung mismong tao na sangkot dun sa gulo. 'Di ba? Magkaiba kasi yung halimbawa, nagkakagulo sila, biglang sinawsawan ko, "Oy, ipubliko natin 'yan." Magkaiba 'yon. Ang nangyari, si Ma'am Eunice lumapit sa akin para isa publiko to. Yung mismong sangkot doon sa gulo, yun ang gustong mag-isa publiko nitong issue na to. Ngayon, ito na, tatawagan ko na si Ma'am Eunice para magkaroon ng kalinawan ng lahat. Hello, malinaw ba ako, ma'am? Malinaw ba ako? Malinaw ako, no? Yes po. Okay. Yes po. Ito, for the sake ng clarity, mga kababayan ko, meron tayo interviewin. Ito yung issue kay Investigador J, si Boy Third Eye. Kung kilala nyo si Boy Third Eye. Kasi merong concern si Ma'am Eunice. Matagal na sa akin nagme-message si Ma'am Eunice. Kaya lang, syempre, need ko muna siyang ma-interview at kailangan tingnan ko kung may credibility yung sinasabi niya. Ngayon, this time, nag-agree naman si Ma'am Eunice na magpa-interview sa akin ng live para sa kalinawan ng lahat. Hindi ako ito, with all due respect kila Boss Rino, Balbaliw, si Sir Adventure Dax. Wala silang kinalaman dito, Ma'am Eunice, wala silang kinalaman sila Boss Rino? Yes po. Wala silang kinalaman. Ito ay kay Investigador J lang, aka Boy Third Eye. So, pwede nyo kaming bigyan ng summarize ng kung paano mo siya nakilala or kung paano mo na nagsimula yung issue. Sige, ma'am, kwento ka. Makikinig kami. Okay po. Nakilala ko siya from Boss Rino. Tapos nakipag-collab kay Kuya Bal, then na-enjoy ko kay Sir Dax, and then pumasok si Third Eye. Tapos nag-stay ako kay Third Eye. So kay Boss Rino ka lang talaga nanonood before? Actually simula po sa inyo. Sa sa akin. Kay Boss Rino kasi kasi po enjoy yung nila, 'di ba? Yung mga comedy horror nila. Yun, doon nagsimula. So doon nag-start. Tapos Tapos yun nga, harot-harot sa GC. Doon kami nagkakilala ni... Sino nag-add sa'yo sa GC? Sino nag-add sa'yo sa GC? Kasi nga po, nung nasa live kami, binubuyo nila ako na baka naman. Parang feeling ko nga pagtulungan ako, pero sige, okay lang. So nagpadala ako. What do you mean baka naman? Parang yung indirectly hinihingan ka na ganon. Parang kasi 'di ba, yung parang naglalambing sa iyo na ma'am, baka naman, 'di ba? Ganon. Ganito kasi 'yon.
ang sinasabi ni Jeff sa live niya, pa-Gcash naman kasi kailangan natin bumili ako kasi ito yung phone ko, nasira siya. So, paano ako makakapag-explore kung wala akong cellphone? So, baka naman, ganyan. Yun. Tapos, meron pa nga ng scam sa kanya yung nagsabi sa kanya na nabibigyan siya ng cellphone pero hindi naman siya sinipot. So, naawa ako sa part na yon. Parang may nangako sa kanya tapos hindi natuloy. Opo. Okay. Opo, hindi natuloy. Hindi na pinuntahan niya tapos hindi naman siya sinipot. Tapos nung time na yon nakikipagharutan ako sa live niya. Tapos, yun, sabi ng mga ibang chatter doon, yan, baka si Miss Eunice, ayan, sige, baka naman, ayan, ganon. So parang nabuyo ako. Sabi ko, wait mo na lang, pag-uwi ko, kasi uuwi na ako, intayan mo ko. Kaya lang, hindi siya makahintay. Kasi ang sabi ni Jeff sa akin, kasi ang uwi mo December 30 pa. Kasi ganito, may kailangan na ganyan. Matagal daw kayo siyang matetenga. Yung mga followers daw naghahanap ng exploration, ganyan. So talagang direkta hinihingan ka na niya talaga? Direkta? Sa live po yun Kaya lang yung live niya, after ng live niya, yung ibang live niya, nagpa-private niya pina-private niya. So hindi, direkta talaga na sinasabi niya na magpadala na kayo, ganon? Yes, sa live po. Kung makikita nyo, nag-shoutout naman siya sa kanya live. Sige. Then, dinidisplay niya yung Gcash niya. Ganon. Yes okay. po. Yes po. May screenshot po ako. Pasa ko sa inyo. Nandyan. Sige. Pati yung resibo ng perang pinadala. Nakita ko nga. Hindi, i-display ko sana dito kaya lang syempre may number si Third Eye. Baka Pero sige, may ako na po yung nagsasabi, may evidence po na binigay sa akin si Ma'am Eunice na nakapagpadala siya. Yung nagpadala sa kanya, paano yun? I mean, paano mo nakuha yung Gcash number niya dun sa live? Noong una kasi, wala pa yung Gcash live, yun nga, nagpapa-Gcash. Tapos sabi niya, ipin nyo ng number. So, pinin nila yung number. Tapos sabi ko, sige, gawan ko ng paraan kasi nga pinipilit nila ako na ang plano ko sana is pag uwi ko, ibibigay ko sa kanya ng personal. Yung kasi pera? Kasi makita. Yun yung plano ko talaga. Yung pera nga, ma'am, yung pera. Yes po. Magkano to, ma'am? 5,000 to? 5,000? Yes po. 5, sige. 5K po. Tapos, kaso nga, hindi sila makatiis. Palagi niya sinasabi na, paano makakapag-live? Ito yung cellphone ko, sira nga, ganito, ganyan. Hindi siya makahintay. So, ang ginawa ko, okay, sige, mag-Gcash ako ngayon. Pero kung magkano lang yung laman na makaya ng Gcash ko. So, tumawag ako kay Mother. Mother, may pera ka ba dyan? 5K, yan, ganyan. Siyempre, hindi alam ni Mother. Palusot pa ako. Na kesyo may ganito, ganyan. Pinadala ko sa kanya. So, nakapag-Gcash ako ng isang beses nung time na yon. After noon, ma'am, nililigawan ka na nito ni wait lang nga, bago tayo mapunta doon sa padala. Nililigawan ka na nito ni Boy Third Eye. Ang una, sabi niya gusto niya ko ligawan. Ang sabi ko, ayoko nang PM to ha? PM to o live? PM o live? Live po. Okay, sige. Okay. Live po yan. Sabi niya, sabi ko, ayoko nang nililigawan ako. Ako yung maliligaw sa'yo, sabi ko sa kanya. Kasi di ba parang ang naman. Tapos yun tapos isang araw, sabi niya B, tumatawag na siya ng B, ganyan. Tapos ina-announce niya na jowa na. Ako naman asado. Kasi sa chat to? Sa chat to? Ay, sa live to, ma'am, Live to? Live. Okay, sige. Live po, live. Tapos po, syempre, tulad nga sinabi ko, as isang OFW, syempre vulnerable kami sa mga attention. Yes. Ganyan. So, alam mo yung asado ako kasi kulang ako sa atensyon. Wala akong pamilyang, alam nyo na. So, kulang ako sa atensyon, kulang sa pagmamahal. Huwag na nating isama dito yung itsura ni Jeff. Ayoko manghusga dahil hindi sige. Okay lang yun. Tinanggap ko yun. Kasi, ang importante sa akin, may oras siya sa akin, may panahon siya sa akin, nakakausap ko siya after my work, tapos masaya ako sa ginagawa niya. So, all out akong mag-support sa kanya. Ang problema, sinunod niya ako, Boss Jeff. Sabi niya, B, ano yun? Kasi pupunta kami sa sa exploration, kailangan ko ng support mo. Sabi ko, okay, sige, magkano ba? Sabi niya, kasi kailangan namin magbigay ng 1,000 sa caretaker, 2 location yon, tapos kailangan namin ng 1,000 pang gas, so 3,000 palumpalo na yon. Sabi ko, sige, try ko.
try ko pero hindi ako nangangako. Kasi yung GCash na pinadala ko sa'yo is galing kay mother yun. Hindi ko pera yun. Babayaran ko pa yun pag nakarating ako. Kasi ang hirap, sa Qatar po kasi walang GCash. Okay. Tapos pinupunta na ako, B, Saturday na, kailangan. Ano to, PM na to, ma'am? PM na to or sa chat pa rin, sa live? Yan po ay chat na. Chat na. Paano, hindi, paano kayo nag-start na magkakontakan sa chat? Doon muna tayo. Kasi po, naggawa siya ng GC. Nagulat na nga lang moderator ako eh. Okay, sige. Hindi ko alam. Tapos, dalawang GC yon. Isang GC ng moderator, isang GC ng subscriber. So, pumasok ako pareho. At talagang ino-organize niya na yung yung mga subscribers, talagang ginagawa niya na ng okay, sige. Hindi ko nga alam yung ibig sabihin ng screwdriver sa tabi ng pangalan ko, moderator pala yon. Hindi ko alam na may ganung effect pala. Tapos ayun na, sabi ko sige suportahan kita. Kaya lang, ang problema noong time na yon, hindi ako makahagilap ng pera kasi magki-Christmas na. So kailangan ng pera. Hindi ako makapagtabi sa mother ko kasi kailangan din na ng pera kasi nga magki-Christmas nga. Sabi niya, B, ito na. Private na to ha. Hindi to sa GC. Private na to. Nausapan nyo. Yes. So from GC, nakita ka doon ka na pin-private message. Wala sa GC. Kasi friend kayo sa FB, hindi? Ano po yung sa FB? Yun nga po, nung nag-follow ako sa kanya. I mean, hindi. Sabi niya, friend kayo? Friend kayo sa FB? Friend kayo? Binigay niya po yung FB niya sa akin. Sabi niya kasi, i-add mo ako sa FB. Ito yung pangalan ko, Jeffrey Sorisom. Ayan. Na-accept niya na. Na-accept niya na yung friend request mo. Di ba so friend talaga kayo sa FB nito? Apo. Kasi malaking point yun eh. Kasi para ma-establish natin na talagang naging close kayo. So naging friend mo siya sa FB. From there, nag-usap na kayo private. Sige, continue. Yes po. Ayun na nga. Tapos pinipilit niya ako na, B, Saturday, kailangan ko na. Alis na kami. Nandito na ako, nakabihis na kami, dalawa ni Philip. Yung Philip, yung kapatid niya. Ito, alis na kami. Ano po bang gagawin ko? Nasa trabaho ko nung time na yon. So, hindi ko siya napadalahan. So, parang feeling ko, sa point na yon, nagtampo siya. So, nung kinagabihan, nakakita na ako ng video na meron siyang nilalande na pangalan niya is Heidi from Canada. Okay. Ito na yon Yun yung username Heidi. Yun po yung kinakausap niya dun sa live niya. Heidi. Kasi importante username eh. Kapag okay lang yung username kasi wag na yung full name kasi baka mamaya mapahamak tayo eh kung kilala mo man yung full name. Basta ito username Ito yung kalandian niya, quote unquote kalandian niya sa live niya. Yes, yung Eunice taga Canada. Okay. Sige. Yung Heidi po na taga Canada daw. Yun ang username. Okay, sige. Opo, ang sabi niya isasama pa daw niya doon sa something place na ililibre daw siya. Ililibre niya yung babae. Kasi parang OFW din ang dating ng babae. Nasa Canada siya. Tapos ang ending, hindi daw pala makakasama kasi yung babae is nasa abroad pa. Wala pa siya dito. Okay. Pero, so simula nun, itchapwera ka na. Ganon, hindi ka na pinapansin. Oo, simula nun, hindi na, umano na siya. Iba na yung timpla. Kung dati nagbibi pa, wala na. As in, wala na. As in, zero na. Ito tatanungin ko lang hindi naman sa nangihimasok ako. Gusto ko lang maintindihan yung nature ng reklamo na to eh. Wag mo nang specific may napag-uusapan ba kayo na feeling mo magka-relationship na kayo? Wag mo nang specific, anuhin mo lang. Sagutin. Sabi niya nga, screenshot ipapasa ko sa inyo. Okay, sige. Okay. Ang sabi niya, nasaktan daw siya kesyo, ipapakilala daw niya ako sa mother niya. Okay. Kilala daw ako ng family niya. Like this. So maliwanag, ito talaga. Kung akong tatanungin mo dito, kung ako kasi kung may element na ikaw ay pinaniwala na ikaw ay talaga karelasyon din nakapagbigay ka. For me, love scam to. For me. Kasi ginawang puhunan yung feelings mo sa kanya eh. Kasi ikaw, tatanungin kita diretsahan medyo na fall ka rin ba sa kanya? Dahil sa ginagawa niya sa'yo before? Oo naman, hindi ko naman siya so ibig sabihin talaga,
niligaw-ligawan ka, then ito yung pagkakaintindihan. Kaya nga sinasabi ko welcome din naman si Boy Third Eye. In fairness, kung gusto mo din naman sumagot dito, right after this, i-PM mo ko kung gusto niyo mag-schedule tayo ng paghaharap nyo. Kasi ito, side lang ito ni Ma'am Eunice eh. Pero ang nakikita ko kasi ito, may pinapasa kasi sa akin evidence, hindi ko naman ipopost muna. Gusto ko muna mag-usap kaya ito ha, wala akong kinalaman dito. Hugas kamay no. Hindi, ibig sabihin, advocacy ako naman to. Ang tanong kasi, minsan kasi may magtatanong na may magtatanong diyan. Personal na buhay nila yan, Bungo. Ba't mo kasi pinakikialaman? Dapat hindi eh. Nanggaling ito sa public, di ba? Itong relationship nyo na to. Sa public ka niligawan, di ba, sa live. At sa tingin mo, meron na naman uli, sa tingin ni ma'am, meron na uling nililigawan doon na taga-Canada. So public public interest to. Hindi naman ito niligawan ng... sige. Sir Bungo, may Canada na, di ba? May na-mention ako Canada. May bago pa ngayon. Anong lugar? Lugar na lang muna. Taga La Union. At sasabihin ko kung magkano ang unang lagpak niya, 10K. Wow! Saan mo na Saan mo na sagap lang? Kasi Boss B, syempre may GC kami. So nagbi-build yung friendship namin, nagkakahulihan kami ng loob. Sige. So may mga moderator siya na nangangalabit sa akin sa likod na merong naaawa. Bakit ganon? Akala ko okay. Bakit ganito? So may nangangalabit sa akin. From the inside din ng from the inside din yung parang nag-tip sa'yo. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Marami pong nagpi-feedback sa akin sa likod. So ibig sabihin, itong mga taong yung sinasabi mo nag-feedback sa'yo, alam nila talaga na ikaw ay girlfriend ni Yes po. Yun ang problema, men. Ayun, dun tayo patay. Shoutout pa nga ako ng mami niya. Shoutout, mami. Kilala ko ng mami niya. Ayun lang. Diba? Okay lang sana kung halimbawa, ito to be fair kasi kay Boss J, huwag ka ma-open Ma'am Eunice ha. Ang iniisip ko kasi, baka mamaya kasi, syempre, nag-feeling ka, na, tapos siya, wala naman tayong, usually, ganyan na magiging sabi eh. Ganyan na magiging sabi. Yes, wala naman tayong, ikaw lang naman na nag-iisip na merong tayo eh. Yan ang usual na sasabihin niya. Pero, nakita ko yung may screenshot na ibibigay eh. Actually, boss, kung kung mapapanood nyo yung sinasabi ko na video, mayroon doon may nagtanong sa kanya habang kalandian niya yung Heidi na taga Canada, may nag-post pa na sa niya na naku, lagot ka kay Ma'am Eunice, lagot ka kay Ma'am. So alam talaga nila Alam talaga nila na sige. Alam po nila lahat. Boss B, kung kahapon natatandaan mo, may live kayo kahapon. Tapos may si Livia, diba sabi niya, may Jeffrey, may Bungo, may Rai, di ba may ginaganon. Kasi alam nila nandun, yun nga, kasi nga. Okay. Okay, sige. So ito, dako naman tayo dito sa dako paparoon. yung mga comment dito sa page ko wait lang Paano ba to Wait lang. Isa-isahin natin yan. Isa-isahin natin yung mga comments sa'yo, sasamantalin ko na kasi ang daming comment dito, maraming defender si si Investigador J dito sa sa page ko. So yes po. Sabi dito ni Lynn De GP. Ang sabi ni Lynn De GP, hindi po totoo yung sinasabi ni Eunice. Paano siya ma-scam ang dami nanood ng live nag-send siya Gcash kay Third Eye, tapos sabi niya check mo Gcash mo, tapos nung nakita ni Third Eye nagulat at nagpasalamat siya. Sabi Eunice, happy ka? Huwag kang sinungaling at plastic, di mo yan ikakayaman. Di ko ano si Third Eye, pero dun tayo sa totoo lang, buti sana kung di ko nasaksihan yung pag-send mo ng Gcash sa kanya. Itama mo lang sinasabi mo sa isang tao, check mo sinasabi mo kay Sir Bungo, kaloka ka. O yun ang sabi.
Apo. Wait lang ha. Ang dating dito sa dito sa comment na to. Parang kusang loob mo lang, parang hindi ka inimpluwensyahan, kusang loob mong sinend yung pera. Kasi ang sabi niya, Kasi nanghihingi sila. Siyempre, asado ako. Natural ipagkakatiwala ko. Ikaw ba naman ang pagkaisahan sa group na Bekeneman? Di ba? so gumaganon sila. Beke naman, ganon. Opo. Kasi nga hindi nga makakapag-explore sila yung CP ko. Ito nga, nalaglag sa ano. So dahil ikaw, may feelings ka para kay investigador, nakapagpadala ka. Tama? Yes, kasi nung time na nagpadala ako, mga ilang araw na kaming nagkukulitan niya. Medyo bi ka na nun, bi ka na. Oh, yun kasi ang yes, po. Yun ang sign na syempre bi na to. Bi na si ma'am. Kailangan, nga naman, napaka-inutil mo naman na bi kung hindi ka magpapadala, di ba? Hindi, panoorin niyo po yung live niya. Sabi niya, thank you B, natanggap ko, thank you. Yun, di ba? Bakit sa statement mo puro third eye tapos ka mamuntik ka mahawa sa third eye niya tapos mga moderator niya nanghihingi sa'yo? Sure ka? Lahat ng moderator nanghihingi sa'yo tapos sasabihin mo baka naghati-hati, ituwid mo statement mo. Di ba? Okay. Wala ka naman sinabing lahat ng moderator nang hingi eh. Ang sabi mo dito, pati mga moderator niya ng hot-hot ng pera. Walang lahat. 'Di ba? May screenshot ako niyan, Sir Bungo. I-forward ko din sa inyo. Okay, sige, may screenshot. Pero hindi ko muna ilalabas yung reserve 'yon. Kasi pagka nilabas yung screenshot na, nakita ko po 'yon. Yun yung may pinorward mo kanina. Na screenshot. Nakita ko po 'yon. Ayoko munang ilabas ngayon kasi makakapaghanda kayo ng palusot eh. Para pagka nilabas ko kasi dito, makakapaghanda kayo ng explanation. 'Di ba? Hindi ko muna ilalabas yung screenshot. Pero meron screenshot, ako na po yung nagsasabi. Yun. Moderator niya po yan. Ang sabi niyang ganon, meron pang isa dito. Eunice, na-scam kasi, talaga ba? Malasin na sana at hindi maging successful sa... Tinan mo ang problema sa ating mga Pilipino, Yung, hindi ko naiintindihan. Wag naman ganito. Bakit ipipray mo na malasin sana, men? Ano ba yan? Ano bang pag-uutak meron to? Ito, nag-aabogado na tong Lynn DGP. Sino ba to si Lynn DGP na to? Hindi mo ikaka-success, kakatanggol kay Third Eye. Actually, dapat nga si Third Eye lumapit sa akin para harapin to eh. Diba? Ilang araw ko nang message, Sir. Ilang araw ko nang message si Jeff makipag-usap, hindi siya humaharap. Wala naman akong balak kumuda at mag-ingay. Bakit ako mag-aaksaya ng panahon sa pwede ko naman kalimutan na lang, hindi po ba? Oo. Kaya lang kasi nag-live pa siya kay Boss Rino. Ang sabi niya kay Boss Rino, kasi may moderator daw kami na may karelasyon, tapos nagtatawa pa sila, parang pinaratangan nila ako para ma-kick out ako sa moderator niya. Kasi para hindi ko masabi, ma-spread. Yung mga Ay. Yes, parang ganon. Yun po yung dating. Tapos, ayun, hanggang sa ako yung naging masama, so na-kick out ako as moderator niya. Yun. Tapos, gusto ko pang linawin. Sige. Gusto ko pang linawin. Yung paglalahad ko nito is hindi ako naghahabol. Hindi po ako naghahabol. Correction hindi ka hinahabol, ikaw nga ang hinihigan. Anong mahihita mo kay Investigador J, di ba? At saka, yes po, kasi may nag-PM sa akin na nagmukha daw po ako naghahabol. Hindi po ako naghahabol. Ang habol ko lang dito is awareness sa style nila. Yun lang. Pero kung gusto nilang magpaloko, di go. Well, para ito dun sa mga tao na sa future na ganito din ang sasapitin, di ba? Pero nasa sa kanila pa rin naman yun kung trip nilang na di go lang. Para lang ito dun sa halimbawa, may magdalawang isip man lang sana, may naligtas tayong kaluluwa. Kung wala, di ba? Yun ang inaano dito. Ang hindi ko na naiintindihan kasi dito, instead na ito mga supporter ni Boy Third Eye, instead na
i-encourage yung idol nyo siya yung sumagot, bakit kayo nangangamote sa pagpapalusot sa idol nyo? 'Di ba? Willing naman pala daw humarap men eh. 'Di ba? Willing namang humarap si Ma'am Eunice oh. Hindi ako nagiging bias ano. Kasi syempre, unang-una makukuha ni Ma'am Eunice yung loob ko for the momentarily kasi siya yung unang may tapang na humarap dito na hindi biro to. Yang pagharap ni Ma'am Eunice, hindi biro to. Yung mag-aakusa ka, risk ito ng ng cyber libel eh. Sa totoo lang. Pero kung alam niya na totoo yung sinasabi niya, wala siyang dapat ikatakot. Ang hindi ko lang naiintindihan, itong mga tao, ba't kayo nagtatanggol, hindi yung mismong i-PM ako? Dapas ko na sinabi yan eh. Sinabi ko na yan, nag-post na ako before dito sa page ko noon. May chance na si Boy Third Eye na i-PM ako. Actually nga, pinapasabi ko na nga kaya kay Adventure Ducks eh. Kasi baka kakilala ni Adventure Ducks yan. Hindi ko pinansin to ng ilang ngayon papansinin ko na kasi nga ang dami nang nagtatanggol kay Third Eye do sa post ko. O ito pa, meron dito ako nabasa si Nel Alinep. Sabi niya ganon, napanood ko sa video ni Boss Rino on the way sila sa LU. Napag-usapan nila yan about sa scam. Tinanong nila si Third Eye about dyan. Sa kwento ni Third Eye, siya ang na-scam. Then inamin niya na nagbawas daw talaga siya ng moderator sa sobrang dami. Inalis niya daw yung inactive at yung dalawang magjowa. Nabanggit din si Bungo TV doon. Parang nagbibiruan, inaasar nila si Third Eye na lagot siya kay Sir Bungo. May iba-iba silang kwento, mas okay kung magharap sila. Yun ang sabi. Ano masasabi mo doon? Sinabi siya daw yung na-scam. May knowledge ka ba dito doon sa siya ang na-scam daw? Hindi ko alam po ano sinasabi niya na siya ang na-scam. Pero para sa akin, ako ang na-scam niya. Hindi, may explanation kaya siya doon kung bakit siya yung na-scam? Kasi ganito yan, wait lang mama, ganito yan eh. Ang definition kasi ng scam, ganito, scam meaning. Tingnan natin yung meaning ng scam, no? Scam meaning. Ano ba meaning ng scam? Fraud, dishonest scheme, yung hindi makatotohanan na scheme. So ano yung na-scam sa kanya kaya? Bakit siya yung na-scam? What do you mean? May naibigay ba siya? Feeling ko wala, pero ang sinasabi niya kasi na na-scam siya, feeling ko ang ibig niya sabihin kasi may nag-message sa akin na pinupush na ako na magpadala sa kay Jeff para tapos ibang GCash number ang gamit, hindi yung nakapin na pinadalahan ko. Oh, kung halimbawa kung ganun yung nangyari na iba yung papadalhan mo ng pera hindi sa kanya, ikaw yung may scam, hindi pa rin siya. Yun na nga po eh. Kaya nga po ako lumabas. Doon ako na-trigger. Pero bago ako lumabas ngayon, nag-message ako sa kanya. Hindi siya na-scam doon. Yung sinasabi na na halimbawa nagpadala ng ibang number sa'yo na kunyari sa kanya pupunta ang pera, ikaw ang may scam nun, hindi siya. Ba't siya yung may scam nun? Hindi. Sa kanya, siya ang na-scam ang lagay na yon. Dahil hindi sa kanya napunta yung pera. Yun ba yun? Hindi, ganito. Meron ka rin kinikwento kanina na magbibigay sana sa kanya ng cellphone na hindi natuloy. Tama ba ako? Baka yun yung tinutukoy niya. Pero hindi pa rin siya na-scam nun. Hindi pa rin scam yun. Hindi pa rin scam nun. Sa kanya. Maybe naloko siya doon. I don't know, pasok ba, mga kababayan ko, pasok ba sa scam yun? Halimbawa, ako, mangangako ko kay Ma'am Eunice na, Ma'am Eunice, papadalang kita ng cellphone. Tapos hindi ko tinupad. Na-scam ko ba si Ma'am Eunice nun? Pwede siguro, halimbawa, pinadalhan ako ni Ma'am Eunice ng pera, bibilhin yung cellphone ko, tapos hindi ko pinadala yung cellphone. Tama? Pero yung may nangako sa'yo, tapos hindi ko alam pasok ba sa pang-scam yun? Maybe. Hindi ko alam kung sinasabi na scam sa kanya. Siya nga itong halos mamalimos dyan sa live niya. Tapos sabi niya na scam siya. Hindi, tingnan natin ang kalinawan yun, Tingnan natin ang kalinawan yun. May chance naman si Boy Third ay nasagutin to eh. Mas maganda nga kasi magharap kayo eh. Sabi ni Don Blizzard, kilala mo tong Don Blizzard na to?
Hindi masyado, pero sige. Sabi niyang ganon, nagpapaniwala kayo dyan sa Eunice DS na yan. Baka nga yung scammer, baka yan nga yung scammer. Sige, kung na-scam ka, ipakita mo yung pruweba. Nakita ko po. Nakita ko po yung pruweba. Then, kasi nung una, di ba hinihingi ko sa screenshot? Sabi mo, dinidelete niya. Aaminin ko, medyo hesitant ako nun. Ba't naman didilitin? Nung may nakita ako na screenshot na pinadala mo sa akin, na talagang style pala maniwala po kayo sa hindi, style talaga ni Diba? Boy Third Eye na mag-delete talaga siya. Na hindi ko naiintindihan, bakit mo i-delete? Kung tutuusin, safety nyo parehas yun eh. Para halimbawa may issue na dito, may maipapakita ka. Bakit mo i-delete yon? Record yun eh. Doon malalaman ko ano yung totoo. Pero nakita ko, baka pwede naman natin ipakita dito yon yung sinend mo sa akin. Wait lang ha. Tatakpan ko muna tong monitor ko. Kasi may sinend siya sa akin na sinasabi ni Investigador J na talagang style niya daw yon na mag-delete. Na hindi ko naiintindihan. Paano mo naging style ang mag-delete? Wait, ipapakita ko dito. Hindi, para makita ng tao, hindi ko agad kinakampi. Malay mo, sinungaling si Ma'am Eunice, di ba? Malay mo, inedit niya to. Di ba? Pero, kayo na lang yung Padala ko sa'yo mas full shot kung gusto nyo. Wait lang ha. Saan ba yun? Bagal naman kasi ng internet. Ito. Saan ba yung... Sinend sa akin yung screenshot na yun eh. Ano ba yun? Yung may image... Ito. Siguro pwede ko naman pakita to, no? Sige, pakita ko na nga. Ang sabi dito ni Investigador J. Ito Jeffrey yung name niya, di ba? Tama? Ang sabi dito ni Jeffrey, aka alam mo, ugali ko bro. Magkasama tayo matagal. Binubura ko message sa messenger ko pag nabasa at na-replyan ko na. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Bakit ganon? Katibayan mo yun eh. Ang problema si Ma'am Eunice may screenshot. Ikaw wala. Hindi, sa bagay, may iba siyang screenshot. Kaya lang, unsent mo na. Dinidelete mo na. Yun ang hindi ko naiintindihan, men. Hindi, kayo humusga dito Hindi ko obvious ba na kinakampihan ko si Ma'am Eunice? Hindi. Nagdududa ako kay Ma'am Eunice din sa mga niya, 'di ba? Nasabi ko naman sa inyo 'yon. Pero dito, men, bakit kailangan buburahin mo paki-explain nga mga tagapagtanggol ni Investigador J diyan. Kung ano yung diwa nito na bakit kailangan binubura yung message pag na-replyan na. Ito nga yung safety net mo eh. Halimbawa, may sa'yo, no? May nag-akusa sa'yo ng mga katulad nito. Halimbawa, inaakusahan ka ng hindi maganda, pero dapat may backup ka. Di ba, men? Eto, may nag-tip sa akin. Okay, sige. Hindi pala pwedeng sabihin. Mamaya, share ko na lang sa'yo mamaya. Di ba yung tungkol dyan? Balik tayo doon sa question and answer dito sa mga sa mga sinabi dito. Doon pa lang para sa akin solid na blow yun eh. Yung sinasabi mo na, yung binubura mo, yung conversation, it doesn't make sense talaga. Kahit saan tayo makapunta doon, kahit ako naguguluhan ako doon, na pag na-replyan mo na, buburahin mo na. Pati nga yung video, pinapatay niya yung video, di ba? Ito pa, ikaw may nagkwento sa akin noon na, di ba pagkasama niya sila Boss Rino, takbo siya ng takbo. Tama? Then sa sarili niyang video, hindi naman siya tumatakbo pag nag-explore siya. Wala lang, ito regarding naman sa pagkakaroon niya ng third eye, no? Hindi naman unrelated na, nagtaka lang ako doon. Nagtaka lang din ako. Nagtaka rin din ako. Nakakahawa yung third eye niya po.
Ano ba yung ano? So hindi naman pala siya duwag. Or ano ba yun? Drama lang ba yun na ano? Na kunyari tumatakbo siya. Kasi may time dun sa yung kasama niya si Boss Rino kasi. Doon sa Diplomat Hotel. May time na naglabasan sila dun. Then mag-isa siyang bumalik sa loob na hindi naman siya natakot. Napanood mo ba yun? Opo. Yung sinasabi ni Boss Rino na hindi na matutuloy yung mukbang natin. Ayoko na. Ganon. Then siya, bumalik siyang mag-isa. Parang gusto niya rin palang matuloy yung, yung mukbang eh. Di ba? Bumalik siya mag-isa. Okay na daw. Sabi ng mga nandun sa loob, okay na daw. Yes po. So sila na lang ang humusga. Iba pa lang. Kung anong pakiramdam ng nanonood na gano'n na pinanonood mo. Ano pa ba yun nandito? Ito, si Kennedy naman. Kennedy. Wag mong lahatin moderator ni Boss J. May iba siguro na nakapasok. Dali, nababasa ba? Ay, sorry. Hindi nyo pala nababasa. Ito. Wag mong lahatin ng moderator ni Boss J. May iba siguro na nakapasok na gusto kang iskamin. Pero yung iba wala. Wala naman sinasabing lahat eh. Mga moderator ang sabi. So, di ba? Sa tingin mo, ilan na moderator niya? The last time, umabot kami ng 22. O, 22. Kapag 3 man lang doon, binalak na iskamin, mga pa rin yun. Yes. Mga pa rin, madami pa rin yun eh. Kahit 2, or 3, o 5, hindi naman sinabing lahat. Kasi kung babasa mo yung statement dito, sabi ni Ma'am Eunice dito, Boss B, ako po na-scam ng third eye na yan. Muntik na nga mahawa ng third eye niya, pati mga moderator niya. Mga moderator niya nanguhutot ng pera. Mga, hindi lahat. Diba? Hindi naman lahat. So ano pa ba yung mga nandito? Na all comments na ba to? Kennedy. Yun na yun lahat. Yun na. So, final message mo, Ma'am Eunice. At kung gusto mo siyang i-invite ng harapan, 'di ba? Yes, available po ako anytime. Bago ako malis, walang problema. Kung gusto niya makipag-usap live dito, face to face live, Jeff, harap ka. At wag mong itatanggi lahat ng sinasabi ko. Kaya ko yan sa mukha mo. Tsaka, sige. Gusto ko liwanagin, hindi para magigante, hindi para maghabol sa kanya, hindi para kung ano mang negative na iniisip nila. Ang sa akin is awareness. Dahil bilang isang OFW, vulnerable nga kami sa mga ganyang, yan ang weakness namin. So, awareness. Yun lang. Kaya ako maharap, kaya ako nagsasalita. Walang paghihigante, walang halong selos, walang halong kahit ano man. Para lang to sa mga naniniwala na napapaniwala pa rin. Ayan, hanggang ngayon. Hindi ito yung issue ng third eye, ibang usapan dito kung totoong may third eye siya o wala. 'Di ba? Linawin natin, hindi ito yung issue ng ito yung issue yes, nung wala akong question kung totoo ba yung third eye niya o hindi. Ang issue kasi dito, yung nangyayari na let's say pambubudol. Yung pambubudol siguro. Kasi public interest to eh. Okay lang sana kung halimbawa piniem mo siya, walang involved na ibang tao, niligawan mo si Ma'am Eunice, hiningan mo ng pera na hindi then naging quiet na lahat, na wala ka ng private din, halimbawa pinalitan mo si Ma'am Eunice na nasa private, 'di ba? Pero nagkakaroon kasi ng pattern eh. Kung ano yung ginawa mo kay Ma'am Eunice dati, ginagawa mo din dun sa bagong taga-Canada. Di umano na sinabi ni Ma'am Eunice dun sa channel mo. 'Di ba? So public interest to, hindi to personal. 'Di ba? Hindi naman natin diniscuss dito kung ano itsura ni Investigador J. Kung ano yung pagkatao niya. Ito ay tungkol lang dun sa issue. So, may dadagdag ka pa, Ma'am? Yun lang po. Kung may iba pa lang, kung may tanong pa silang iba, tawag lang po kayo anytime. Ayun, sige. Haharap ako dyan. Okay. O Investigador J, willing naman daw. O kahit sa channel mo na lang pala, sagutin mo tong i-react mo tong video na to. 'Di ba kung hindi mo kayang humarap, binibigyan kita ng pahintulot, i-play mo tong video ko, then sagutin mo to sa live mo.
Yun lang ha. Ma'am Yuni, salamat sa sa oras. Thank you. Okay, mamayang gabi ko to i-ere. Maraming salamat. Okay. Bye-bye. Salamat, Leslie. Bye. So ayan yung napag-usapan namin ni Ma'am Eunice, 'di ba? Si Investigador J, may naman siya. May chance naman siyang i-explain to eh. Kahit hindi na sa akin, kahit sa channel niya na lang. At titingnan ko kung ano yung masasabi niya. Kasi ako naman ay ginamit lang naman yung platform ko para i-ere ng isang tao na walang kakayahan na magsalita sa publiko. 'Di ba? Hindi naman kasi vlogger si Ma'am Eunice eh. Wala siyang channel. So ang sa akin lang kasi nakikita ko dito, 'di ba, kadalasan niya na nagiging problema sa mga OFW. Aminado din naman si Ma'am Eunice kasi na yan na weakness ng mga kapatid nating OFW. Malungkot kasi sa ibang bansa. 'Di ba? Then syempre, may magugustuhan sila na iniidolo nila, no? Na ganyan. Yung pagkaka-idol sa inyo kasi nako-convert kasi sa love yun eh. Lalo na pag alam mo na love kayo nung tao tapos biglang hihingan nyo ng ganyan. 'Di ba? Kahit sino naman, matagal ko example to, kahit din naman sa mga lalaki, 'di ba? Halimbawa, meron kayong love na babae kahit hindi nyo pa girlfriend, kahit crush nyo pa lang, na isumpa nyo, kahit anong hilingin sa inyo ng crush nyo na yan, 'di ba? Gagawan nyo ng paraan para mapagbigyan lamang. 'Di ba? Ganyan kasi nagwo-work ang love. So dito sa nangyari na to, ayon sa side ni Ma'am Eunice, 'di ba? Hindi pa rin naman natin naririnig yung side ni Investigador J. Ayon sa side ni Ma'am Eunice, napaglaruan yung damdamin niya. 'Di ba? Ang pagkakaano niya, love scam. Nakita ko po yung mga evidence ni Ma'am Eunice. Kaya lang hindi ko pwede ipakita dito kasi baka mamaya mapaghandaan nyo. 'Di ba? Kaya mas maganda, halimbawa ganito. Kung gusto nyong ma-counter yung mga evidence ni Ma'am Eunice, on the spot, magharap kayong dalawa. Kahit hindi na sa akin. Kahit sa channel ni Boss Rino, kahit sa channel ni Adventure Dax, o kung saan kayo komportable, kahit sa sarili nyong channel. 'Di ba? Hingin nyo kay Ma'am Eunice yung mga evidence niya. Willing siya magpakita. Isa lang yung kasi hihingan ko ng screenshot si Ma'am Eunice. Ang sabi sa akin ni Ma'am Eunice, dinidelete mo daw yung mga, nung muna hindi ako naniniwala, ba't naman niya i-delete yun? Diba? Nakita ko yung sinabi mo, kilala mo ko, dinidelete ko talaga pag na-replyan ko na. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung nasaan yung sense nun. Yung pag na-replyan mo na, dinidelete mo na. Ano ba yan, men? Diba, men? Anyway, hindi kayo na humusga. Tingnan pa rin natin kung ano explanation ni Boy Third Eye. Diba? Tingnan natin yung explanation niya. So anyway, mga kababayan ko, kayo na po munang bahalang magsabi dyan kung ano yan. Maraming salamat po. Bye-bye. Gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag